Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally hindi kayo makaresonate, hindi para sa inyong mga readings. Or nakaka-resonate kayo ng husto at nakukuha ang inyong energy. Tignan po natin ngayon kung anong love lessons, lessons in life, guidance, gabay at aral sa buhay pag-ibig. Spirit guys, send me messages. Anong aral sa buhay pag-ibig at mga gabay ang nais yung ipabati sa amin? Kwento, love connections, kaninong mga energies kaya ang ating masasaga for this reading? Kung maingay po sa paligid, pasensya na po at merong ginagawang may construction sa harap ng bahay. Wow. Oh. We have Three of Swords. Queen of Cups. The Lovers. Six of Wands. Four of Swords. Death. Strength. King of Cups. Six of Swords. Yan, inaayos ko lang para mas madali natin pahayag yung nilalaman ng mensahe ng reading na ito. Yan. Magandang energy. Bagamat sa umpisa malungkot. Bottom of the deck. Ten of Cups. Siyempre, kapag nandito si Three of Swords, ibig sabihin yan, talagang naramdaman mo at naranasan mo yung kabiguan sa pag-ibig, sa isang relasyon. Maari talagang nagdaan ka sa isang, sabihin natin, connections, relationship na failed. If you are married, maari talaga naghiwalay kayo, may hindi magandang mga pangyayari na kung saan talagang totally you're separated now. Kung di naman, you're couples, partners, pero meron talagang matinding heartaches dito. Matindi ang iyong naranasan na sakit. I can sense here na naging mahirap ang sitwasyon mo. No, parang nandun ka sa isang relasyon na kung saan pwedeng bawal na relasyon, bawal na pag-ibig. Kung hindi naman yung person mo totally iniwan ka. Minsan walang paalam o bigla na lang naglaho. Kung online ito, bigla na lang wala na, ghosting na or biglang block ka. O kung hindi naman, napakaraming dahilan. Napakalawak kasi at napakaraming dahilan. Yung mga dahilan kung bakit bigla na lang hindi nagiging successful at bigla na lang nagkakaroon ng, sabihin natin, hindi pagkakaayos sa pagsasama. Pwede rin naman hindi ikaw yung naging priority niya. Pwede naman din pinaglaruan ka lang niya. Pwede naman na, di ba, maayos ang yung pagsasama sa umpisa, tapos sa bandang huli, meron sumingit at nanggulo at ayun na nga ang dahilan. So, maraming kadahilanan dito.
Yung una hindi mo matanggap, mahirap nga naman, syempre, minahal mo yung taong yun. Pero naging duwag siya, naging mahina siya, at kalaunan, talagang nag-suffer ka sa relationship na yun. Pwedeng one-sided lang, pwedeng ikaw lang yung nagmamahal, hindi naman niya nasusuklian, pwede naman ding meron ng mga signs, nagpapakabulag ka lang, 'di ba? Ganon. Pero eventually, ayaw mo na masyadong isipin pa. Parang you are emotionally burnt out. Ayaw mo nang umiyak pa. Kasi nangyayari dito, halos araw-araw kang umiiyak sa taong yun. No? Dumating yung time, natanggap mo na rin sa sarili mo, totally wala na siya. Six of Swords, you are moving on, you are moving forward with your life. At yung death dito, sa'yo to eh. Napakalaking pagbabago nangyari sa iyong pagkatao. Simula na nangyari sa iyo yun. Spiritually, mas naging matatag ka. Nandito yung strength. Ibig sabihin yan, talagang you become more stronger in life. Humugot kasi na napakalalim na aral sa iyo yung nakaraang relationship na yun. And yung strength na to, ito lang yung nagpapakita na napakatatag mo sa naging pagsubok na yon para sa iyo. Hinubog ka ng karanasan na yon para sa iyo ay maging mas matapang kang harapin pa at mas maging maingat ka sa pagkilala pa ng mga bagong, sabihin natin, magiging love interest or someone na maaring magparamdam sa iyo. At the same time, you become stronger in faith. Kasi, ibig sabihin na itong strength na to, you become just like a lion. Talagang parang naging ganun ka, katikas. You're stronger in faith. Meron din ditong Six of Wands. Ibig sabihin dito, Six of Wands. Na magiging successful. Successful ang next relationship mo because you are someone who is loving, caring, diba? Ikaw yung dito, malakas yung energy dito ng air sign and water sign. So, maaring dalawang taong pinagtagpo na air sign and water sign, yun po, yung mas malakas na energy. Pero hindi ko sinasabi na sila lang. Okay? So, Queen of Cups. Ikaw yung someone who is loving, caring, maybe sometimes emotional, hindi na mawawala sa iyo yan because yung waters are emotions. Yung feelings na hindi mo maitatago kapag malungkot ka, kapag masaya ka, kapag in love ka, kapag nasasaktan ka. No, pero Queen of Cups dito is someone who's talagang loving. Mamimit mo yung someone na masasabi mong maaring malakas ang soul connections ninyo because lovers, soulmate energy yan. At dahil lumabas si King of Cups, ikaw yung Queen of Cups or kung ikaw si King of Cups at nandito rin si Queen of Cups, malakas talagang energy dito that pareho kayong mapagmahal na tao. At yun, talaga yung magko-connect sa inyong dalawa na somewhere, diba, na sa mga pagkakataong maaring hindi mo inaasahan, magtatagpo ang inyong landas. At ito ay patungo sa isang napakasaya at nag-uumapaw na pagmamahalan. Ten of Cups, this is full of love, energy of love, overflowing love, joy, happiness. Makikita natin dito yung stairs, diba? Stairs, papunta dun sa napakalakas ng energy of love. Kaya, nasasabi natin sariling na to, kung nabigo ka man sa umpisa sa pag-ibig, don't give up on love. Minsan, may mga panahon na kailangan mong pagdaanan talaga yung pain, but once merong acceptance, once you
decided to move forward with your life, magfo-focus ka sa sarili mo, magkakaroon ng transformation dyan. At yung next na relationship mo, you have to believe, because sinasabi ko palagi, yung beliefs, paniniwala, yung thoughts, palaging nasa isip mo, yung words, palagi mo sinasabi, and yung feelings, yung palagi mong nararamdaman, those are energies. Kung ano yung energies mo, yun ka, at yun ang maa-attract mo. Diba? Kaya, kahit sabihin mong may mga pagkakataon na no contact kayo, pero ang energy mo, yung feeling of loving, yung feeling of excitement, feeling of happiness, diba? Ito yung maaring maituro ko sa inyo. Kung no contact kayo, or naka-block siya, naka-block ka sa kanya, huwag kang maghintay. Huwag kang palaging tingin at mag-check kung naka-unblock ka na. Mag-focus ka sa sarili mo so that ni-raise mo yung vibrations mo. You will become more attractive. No, kailangan na dun yung feeling of happiness, of being grateful, of being loved, because ikaw mismo, energy mo dapat love. Diba? Tapos magugulat ka na lang one time, no, out of nowhere, bigla mong chinek. No, hindi yung palagi biglang out of nowhere, lumipas sa mga araw, weeks, even months. Tapos bigla mong chinek, naka-unblock ka na. Diba? Yung mga ganun ba? Or bigla ka na lang magugulat, bigla may nag-message na sa'yo. So, wag ka mag-focus dun sa specific person mo. Mag-focus ka sa sarili mo. So that you raise your vibrations, you become more attractive, then you attract. If that person has the same energy or vibrations like you will attract that person back to your life. Pero kung hindi, you will attract the same energy as you are, someone who is loving and caring. At ito yung nangyari dito. You attract your soul connection, lovers, soulmate, Queen of Cups, King of Cups, Ten of Cups, full of joy, full of love. Napakagandang energy ng Ten of Cups. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. No, yung iba dyan na masyadong nagdedwell dun sa sadness, dun sa pain, dun sa heartaches, hindi na kumikilos, palagi na lang nakahiga, iyak ng iyak. No, stand up. Some exercise kasi kapag kumikilos ka, buong katawan mo, yung flow ng blood mo, mas nare-regulate, mas nagiging clear ka mag-isip, mas nalulusin na pang yung emotions, mas you become more stronger physically, emotionally, mentally. Okay? And yung exercise na yan, maybe hindi lang physical, kundi yung exercise of faith. So always pray, get some exercise to do meditation for your spiritual growth then. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Have a good day po and God bless. Follow me on Facebook and TikTok. Bye!